ha? Oh, inisnab ng ating Pangulo, no? Yung napakahaba o yung 2 oras na inaksaya ng ating Vice Presidente, pati po oras natin ay naaksaya mga kababayan. No? 2 oras na press conference ng ating Vice Presidente na ang akala natin po, ang laman ng mga pahayag niya doon sa press conference mga bossing ay ano, chismax. Mga chismax at mga maritesan po mga kababayan. At nabanggit nga po dito, no, yung gigil ng ating Vice Presidente sa ating Pangulo na, alam mo, yung bata, awang-awa ako doon, no? Pinapahiya doon sa Pangulo. Bakit daw hindi bibigyan ng ano? Bakit daw hindi bibigyan ng relos? Eh paano po kung yung relos na yun, eh galing po sa kanyang ina? Di ho ba? Alam nyo yung bata na yun, sinasabi ng bata ng Vice Presidente, ano na yun eh, graduating na po yun sa PMA mga kababayan, gagawa na ng bata. Ano? Kaya do sa pagdaldal po ng Vice Presidente, ayun, mas napagalitan pa, mas naparusahan pa ho. Eh sabi ng mga taga-PMA, yung mga nakatataas, hindi namin gawain yung mga ganyan. O di ba? Base naman po dito sa litrato na ating tatalakayin, yung paghukay na sinasabi. Naku, uso ngayon si BP Sara, Sepulturero ha. No. Isang beses sinabihan ko, ito base po kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayan, isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Aha, alam niyo na 'to eh, no? Babalik tanaw lang tayo. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ako po naniniwala po mga kababayan, ito yung way o paraan, no, ng ating Vice Presidente para kumonekta kay Pangulong Marcos at sa mga Marcoses yung galit niya, mga kababayan. Gigil siya eh, habang sinasabi po ito, mga bossing. Nandun na nga po umabot sa punto na parang nagbabanta po ang Vice Presidente sa ating Presidente na gusto kong putulin ang kanyang ulo. Eh, ganun. Di ho ba? So ngayon, umabot na po sa ating Presidente, mga kababayan. Ano po ang sabi o ang sagot ng ating Presidente? Ukol po dyan. I rather not. No. No comment. Let's talk about it some other times. Tama naman po mga kababayan. Bakit? Oh, daming problema ng bayan tapos maritesan yung pag-uusapan natin. Puro ganun lang yung pag-uusapan natin. Putulan ng ulo, maghuhukay ng bangkay na nananahimik na, maritesan lang ho mga kababayan. Pag-usapan natin. Oh, yung tungkol sa West Philippine Sea. Di ba? Na ngayon po kinakaharap ng ating bayan na ang ating Vice Presidente doon no comment, mga bossing. Yung mga ginagawang pambubuli po sa atin ng China, mga kababayan. Oh, kung hindi lang po dumating si Just Vincent, eh nako, patuloy pa din po tayong binubuli niyan. Di ba, Just Vincent? Doon po yung mga magandang pag-usapan. Pero yung tungkol sa Marites, nako, palalagpasin na lang ng ating presidente yan. Madaming trabaho. Diba? Madaming trabaho na dapat unahin, mga bossing. Oh. Kesa doon sa press conference ng ating Vice Presidente na pangmaritesan po, mga kababayan. Dapat alam nyo, total naman po, kapag ka ini-interview ang dating Pangulong Duterte, para pong laging lasing eh, no? Hindi siya lasing, pero parang laging lasing na din po, mga kababayan. Nandoon yung usapan na ganito pag-uusapan ngayon, panig siya, tapos bukas hindi na panig. Ngayon, babanat kay Pangulong Bongbong Marcos, bukas, mabait kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat sila na lang nag-usap, no? Sama si Pulong at sama si Baste Duterte. Habang may red door siguro. Parang yung mga pinag-uusapan naman po nila, mga kababayan, magtutugma-tugma.
'Di ba? Imbes na ho, mga kababayan, ang ating Vice Presidente, nagpatawag pa ng press conference para makuha yung ating atensyon, gumugol tayo ng 2 oras na nakatingin sa kanya, ang maririnig po natin, yung mga hindi naman datin gustong marinig. Ang maririnig natin, yung mga gigil niya at yung mga pambabastos doon sa mga yumao, mga kababayan. Ang gusto po nating marinig doon, kaya tayo tumutok, mga kababayan, paano niya sasagutin? Yung tungkol doon sa safe house na nagkakahalaga ng 250,000 pesos kada 24 oras. Hmm, yun po, mga kababayan. Yung mga budget po, mas okay nga sa akin kahit hindi na yun dati, 'di ba? Kahit hindi na, yung sa press conference, kahit hindi na po yung mga, "O, saan mo ginastos 'to?" Yun na lang ipaliwanag, yung 2 bilyon. Hindi po yan, 2 bilyon na 2.0, ha. May 2 point plus pa yan, mga kababayan. Hindi po eksaktong 2 bilyon. Yun na lang marinig natin, "Oh, alam ko po ganito busy, alam ko po kayong mga kababayan natin 'no, hinihintay niyo po ang aking panig kung saan po namin igugugol itong mga pera na hinihingi naman ng opisina namin na budget. Oh, gusto po namin maging transparent." Ay, si Baste sabi dapat daw transparent si Pangulong Bongbong Marcos. Coming from Baste, 'no? Oh, gusto po namin na maging transparent sa inyo. Eto pong, ganitong halaga, ilalagay po namin sa ganitong, proyekto, et cetera, et cetera. Yun ang gusto. Pero yung sasabihin mo, "Alam mo, sinabi ko kay Senator Amy, huhukayin ko yung libingan nung kanilang tatay at itatapon ko sa West Philippine Sea." Habang, pinapanood ko ho, napapakamot ako ng ganyan 'no. Naka-live ho ako nun, Sabi nung iba, "Boss Mark, mamaya ka na mag-live ulit 'no, panoorin mo muna yung press conference ni VP Sara." Tapos makikita mo yung mga ganun lang po, 'di ho ba, mga kababayan? Sabi ni Manila Boy, natatanga-tanga. Brad, kamusta yung ni-raid na droga sa Malacanang? Totoo, Malacanang? O nabiktima ka din ng fake news? Malacanang Complex, iba sa Malacanang. Ang Malacanang, loob ng palasyo. Malacanang Complex, yung nakapaligid dun. At para hindi ka nabibiktima ng fake news at hindi ka magbukang tanga, isa ang PSG, no, na tumulong para mahuli yung supplier na yon. Okay na? Wag puro DDS ang papakinggan. Nagmumukha kayong tanga pag pumupunta kayo dito. Iba yung Malacanang, Malacanang loob ng palasyo, Malacanang Complex nakapaligid dun sa palasyo at ang tumulong diyan isa ang PSG, no? Presidential Security Group. Okay, malinaw. Mahirap magmukhang tanga, nakakahiyang magmukhang tanga. Manila Boy, Manila Boy pa naman. Oh,